Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano mga messages ni Capricorn. We have proposal. Wow. So, pwedeng romantic proposal ito, marriage proposal ang matatanggap ng iba sa inyo, or kung hindi man, baka ito ay isang business opportunity na lalapit sa iyo. Kaya good luck sa iyo, no? At maaari na ito yung isa sa mga biyaya ngayon na paparating sa inyo. So good luck. What else? We have create. So, this is a new beginning energy. Ibig sabihin dito na po pwede, no? Na magsisimula ka ng bagong ganap sa buhay. Maybe you are creating something beautiful, something new in your life. Mayroong pagbabago na dadalhin kayo sa buhay ninyo. So, pwedeng yung proposal na to. 'Di ba? Maaring kung hindi man bagong relationship, or bagong level of your commitment ang papasukin mo dito, pwedeng negosyo nga, 'di ba? Pwedeng ikaw ay magsisimulang makipag partnership, kumbaga sa isang business, pwedeng ganun ang ganap. At maaring yan ang isa sa venture na gagawin ninyo or papasukin ninyo. Kaya congrats and good luck. So what else? So, we have Two of Swords. At maaring yan ang kailangan ninyong pagdesisyonan. 'Di ba? Anong direksyon na ngayon ang tatahakin mo? Maaring, papasukin mo ba yung business partnership na to, or business venture na to, or ikaw ba ay handa ng mag-settle down in marriage? Baka yun ang mga, depende, no, sa inyong sitwasyon. Baka yun ang mga pinag-iisipan mo sa ngayon. Baka yun ang kailangan mong pagdesisyonan around this time, no? Pero naka-cross pa yung mo, naka-cross yung arms, nakapiring ang mata. So parang hindi ka pa ready for this. Hindi ka pa ready for making a decision. Siguro pag-iisipan mo pa, gusto mo pang pag-aralan, pag-isipan, gusto mo munang siguraduhin sa sarili mo kung handa ka na para dito sa mga offers na ito. So, we also have Seven of Swords. Mag-iingat ka din, no? Kasi baka, alam mo yon, baka yung nagpo-propose sa'yo, baka mambubudol. 'Di ba? Kaya tama yan, na pag-isipan mo muna, wag kang magmadaling magdesisyon. Kasi pwedeng hindi rin naman ito, baka mayroong dishonesty dito. 'Di ba? Baka kunyari, sa proposal na to sa business, kilalanin mo maigi, 'di ba? Alamin mong maigi kung sino yung taong ito, anong klase itong maging katrabaho, maging kanegosyo, maging kasama, 'di ba? So kilalanin mong mabuti, imbestigahan mong mabuti, kasi you never know. Baka ito ay mambubudo lang. All right? At maging maingat kayo around this time. Be careful with what you share with other people. Be careful with whom you deal with. Huwag kayong masyadong magtitiwala agad-agad, 100%, no? Kasi pwede na meron ditong mga scammer, pwedeng manloloko, sinungaling na makakausap kayo. So, we have Tower. Meron ditong pagbabago. Malaking pagbabago ang magaganap, no? Sa kung saan mang parte ng buhay mo, kayo lang ang nakakaalam niyan once na yung changes na to ay maganap na. 'Di ba? So, this could be related to anything, but this is something, no, na parang you've been hanging on to that situation, at maaaring yung bang magkakaroon ng distraction dito, magkakaroon ng shake-up sa sitwasyon na to para na mapilitan kang umalis dyan. You know? Parang ganon. Kasi
Let's say, for example, trabaho. 'Di ba? Maaring nasa isang trabaho ka na alam mong hindi na healthy yan para sa'yo, maaring, alam mo yon, feel mo na toxic ng effect nito sa'yo, but just for the sake of having a job, just for the sake of meron kang source of income, kaya kahit nahihirapan ka na, kahit hindi na to healthy para sa'yo, kahit gustong gusto mo nang umalis sa trabaho yan, pero hindi mo gawa. Kasi nga, kailangan mo. No? Kaya, maaaring, ito ang pwedeng mangyari. You know, the divine universe is going to intervene in your circumstances. Kasi, gusto ng universe na i-align ka na sa kung saan ka dapat. I-align ka na sa destiny mo. Kasi, time na para mapunta ka na doon, no, sa destiny mo. Kaya magkakaroon ng shake-up, 'di ba? Pupwedeng mapipilitan ka din dito na mag-resign for whatever reason. Pupwedeng may layoff na mangyayari. Pwedeng merong restructuring ng kumpanya at baka makasama ka doon sa matatanggal. 'Di ba? Yung mga ganun na mga klaseng pangyayari. No? But this is not for everyone, okay? So, just take as it resonates. Kung hindi sumasakto sa inyong sitwasyon ang mga pangyayari, at sa mensaheng ito, then wag mong kukunin ang mensaheng ito because ibig sabihin, hindi yan para sa'yo. Okay? But, yun nga, wag kayong mawindang just in case, talagang merong ganitong energy kumapit sa inyo, merong ganitong pangyayari na maganap, just hang in there. Kasi, mas bongga pa ang mapupuntahan mo. Alright? You will be brought to a situation wherein you will be contented, you will be fulfilled, you will be happy, kasi i-align ka na ng universe doon sa destiny mo. Okay? So, what else? We have Queen of Swords. Kailangan lang dito na maging totoo ka sa sarili mo. Panawagan ito sa'yo na maging honest ka sa sarili mo. Express yourself. Okay? Learn to express yourself honestly and effectively and clearly para maintindihan ka ng mga tao sa paligid mo. Para magkaintindihan kayo ng kausap mo. Okay? Mas kailangan talaga na lagi kayong maging honest para na kunyari, meron kayong mga kailangan pag-usapan. Let's say, for example, may mga bagay na kailangan i-address, may mga problema kailangan i-address. 'Di ba? Kung hindi mo rin naman sinasabi ang totoo, ang real score, paano ka matutulungan din ng iba? 'Di ba? Na ma-solve or ma-address ng tama kung hindi mo rin binibigay yung tamang impormasyon. Hindi ba? Kaya, this is an invitation para sa'yo na maging truthful ka. Alright? So, we have 6 of Swords. This is travel, no? Maaari kasi na magre-relocate ang iba sa inyo. Pwedeng meron ditong aalis, merong iiwanan kayo na sitwasyon and you are ready to move on. You are ready to move to a different place para na nakalimot ka. Para mabilis kang makalimot at mabilis kang makapag-move on from this situation. You are going to travel from troubled waters, papunta ka sa calmer waters, yung ganon. From a toxic situation to a happy place, kumbaga. So, kung ano man ang sitwasyon na to, na medyo, alam mo yun, hirap ka na, unhealthy na para sa'yo, maring now is the time na iiwanan mo na din yan. At handa ka na rin naman na i-embrace ang pagbabagong buhay in a different place. So, good luck sa'yo. Hanged Man. Meron ditong rebirth. Meron ditong magbabago talaga sa iyong sitwasyon. At wag kang mag-alala. You will divinely guided, no? Magkakaroon dito ng pagtigil, ng temporary pause sa mga ginagawa mo para na makapag-isip-isip ka.
Kasi po pwedeng hindi ka rin in the past, hindi mo rin napag-iisipang mabuti or maayos ang mga sitwasyon sa buhay mo kasi sobra kang busy, no? Sobra kang maraming inaasikaso. Kaya hindi ka rin nakakapag-isip ng tama or maayos, 'di ba? Kasi nga yun, hindi mo mabigyan ng tamang panahon din ang sarili mo para mabalanse mo ang lahat. Kaya, maaaring itong gagawin ng universe sa'yo. Magkakaroon ng mga delays ang mga ginagawa mo para magkaroon ka ng time, no, na huminto at magkaroon ng time makapag-reflect, makapagmuni-muni para makapag-isip ka ng maayos. Maibalik mo muna sa balanse ang sarili mo. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.